Kamusta po kayo mga chief? At meron tayo dito nga ibabahagi. Actually ito yung press conference na nangyari sa office ni Senator Robin Padilla yata. At dinaluhan ito ni Attorney Baligod. Dinaluhan din ito ng mga witnesses nila na sinasabing mga tauhan ni dating House of Representatives Saldico na siyang naging kasama niya nung siya active pa na congressman. At ito, panoorin natin tong video na ito na kung saan ay nangyari sa office ni Senator Padilla. Ni Mr. Erwin Tulfo that we are testifying truthfully. Sasabihin niya yan, you are testifying falsely. And what is the consequence of that? Contempt. And once you are contempt, I cited in contempt, itong rule po na ito ay inamend ng Senate. We have resolution number 145. Senate resolution number 145. Committee shall be deemed a contempt of the Senate. Such witness may be ordered by the committee to be detained in such place as it may designate. No? Pwede nila kaming ipadala sa Pasay City Jail. That is the danger, no? Give me few minutes na lang. So yun po ang, having said all of those, this is our humble request to the members and leadership of the Senate of the Republic of the Philippines. First message, we should observe rule of law. We should observe your own Senate rules. If you do not follow your own rules, how can you expect us, non-senators, to obey your rules? Second, we humbly ask, we respectfully ask the members and the leadership of the Senate of the Republic of the Philippines to observe statesmanship, not brinkmanship. We observe delicadeza. Delicadeza is addressed to the senators of the senators who were named in the affidavit of the 18 former soldiers. Hindi po pwede sa isang demokrasya na kung sino pa yung inaakusahan ay siya pa ang mag-iimbestiga at siya ang magdedesisyon kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito na lamang po ang panghuli na mensahe ko sa ngayon naman ay kay Senator Robin Padilla na isang membro ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at ang subcommittee chairman na si Senator Rodante Marcoleta. Na hinanap po namin sila ay wala sila ngayon, kaya bilang membro ng Blue Ribbon, sa kanya ko ihahatid ang aking mensahe. Magsusumite po kami kay Senator Robin Padilla ng pangalan ng 14 na mga dating Marines at dating empleyado rin ni Ginoong Saldico na nagtrabaho at natawag ding basurero na nagde-deliver din ng pera sa iba't ibang mga personalidad. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumite ko kay Senator Robin Padilla at siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. No? At itong 14 po na ito ay handa silang tumalima sa anumang sabpina o invitasyon po na manggagaling sa Senado para magbigay din ng ilang malalaman tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta na ito. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa po kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang matestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang masilang lang kalagayan na kung sa tingin ko makumbinsi naman ang ating mga mamamayan ay sapat na po yun. So yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Sir, clarify, po this president. Yes. Sir, do you want Senator Erwin to be interviewed? By
issued. What would you request, sir, sa hearing mamaya na mag-inhibit siya? Well, we will manifest what I said to you earlier, that we should observe statesmanship. No? Pangit naman yung ikaw na yung nireklamo, ikaw pa mag-imbestiga, ikaw pa ang maging huwes. You mentioned earlier you expect them to cite the witnesses in contempt, sir? Well, if you look at the rules, no, it says there that if you falsely testify, you can be cited in contempt. Now, if the former soldiers will affirm and confirm what they stated in their affidavit, what would be the response of Mr. Erwin Tulfo and other legislators similarly situated? Sasabihin ba niya, nagsasabi kayo ng totoo? Hindi po, ang sasabihin niya, nagsisinungaling kayo. Ngayon pa nga lang, hindi pa kami nagpakita, sinabi na niya na nagsisinungaling kayo. At kung sinabi niyang nagsisinungaling kami, ano po ang consequence nun? Binasa ko po sa inyo ang Section 18 ng Senate Resolution number 5 as amended by Senate Resolution number 145 dated February 13, 2013. So wala kaming ibang patutunguhan kundi kulong po eh. And that is why the logic of our request, the reason, the basis for our request is for him to recuse himself, to inhibit and let those who were not named in the affidavit to preside over the investigation. Pero he can participate, sir, sa Senator Roby. Yes, we As a welcome. chair. Yes, yes. And Sorry, sir. Si Senator Roby, may sinabi ko kasi si Senator Roby sa baba na pinatatanong po sa inyo kung sasamahan niyo po ang naging mabibili sa inyo. Kung ano ang nais ng aking mga bisita, yun ang mangyayari. Pero hindi ako uupusin sa consultative meeting. And sir, kayo po, Dahil po, we will not oblige Senator Padilla to accompany us. We can go there on our own. I want to impress upon you, dear media members, that we are acting on our own. We are not upon the dictates of anyone. And let me respond to three serious allegations coming from so-called high government officials. Number one, sinabi ni NBI Director Matibag doon na peke daw ang mga ito. Hindi raw sila dating mga sundalo. Okay? Yun ang allegation niya ngayon. Pero hindi ba stop ang grupo niya? Ito, basahin ko yung natanggap kong investigasyon. Nakalagay dito. We invite Attorney Baligot and the former enlisted personnel of the Philippine military. Ito, yung grupo mismo ni Mr. Erwin Tulfo na sabi na that they are former enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines. At klaro pa dito, from number 1 to number 18, nakalagay dyan former Marines, pero yung number 6 sinabi, Renny Boy Julian, Reservist Philippine Army. Yan po ang sinabi namin sa affidavit nila. Sa number 13, nakalagay dito, Romel C. Galapon, Philippine Army. Yan din po ang sinabi namin sa affidavit nila. No? Number 2, kung peke kami, ano ang resulta ng dalawang pagkakataon na tinawag kami ng NBI sa National Bureau of Investigation na ang purpose nila was to conduct an identity verification of the 18 former soldiers. At dalawang beses nilang na-prove na totoo yung sinasabi na 16 ang dating Marines, dalawa naman ang dating Army. No? Pangatlo, bakit niya namang sasabihin na nagsisinungaling ang mga ito? Eh siya mismo, nagsumite siya ng affidavit ng mga sundalo sa ombudsman. At yung panel of investigators ng ombudsman na pinapangunahan ni retired General and Attorney Eliseo Cruz ng ombudsman, no? Eh binanggit nila yung affidavit ng dalawang
dating sundalo doon sa fact-finding nila against former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico, at a certain Attorney Raulito Paras. Nandun po sa report ng panel of investigators ng Ombudsman. Anim po yun ng mga abogado ng Ombudsman. So sino po ang nagsisinungaling? Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator. Hindi po yan investigador. No? At ang ginagawa niya ngayon ay binupolitika niya, hinahatak niya ang National Bureau of Investigation sa isang political exercise. Sana hindi masira ang NBI as an institution. O, pangalawa, narinig namin kanina, nagmo-monitor ako na ang sabi ni Senator Erwin Tulfo ay bogus daw ang mga ito. Eh kung bogus ang mga ito, eh bakit pa siya nagpadala at sinabi na former enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines ang mga ito? No? I think there is duplicity in the words of coming from the mouth of Mr. Erwin Tulfo. At ano masasabi niyo dun sa binabanggit ng NBI na may inconsistencies dun sa naisubmit sa Ombudsman dun sa naging testimonya nila sa Senado noong Huwebes? Ako po, sabi ko nga, sabihin niya yung inconsistencies, no? And by the way, Halimbawa, sir, yung binabanggit nila nakalagay dun sa original na affidavit ng 18 na may mga pulis na namburiki dun sa maleta. Pero dun sa Ombudsman, nakalagay na lang dun na may mga pulis na tumulong para mag-deliver ng mga maleta na wala na yung pamburiki na. alam niyo ganito, ang pagbasehan po ninyo sana ay yung pirmado at notaryado na affidavit ng mga ito. Kasi may mga kumalat na may mga nagdagdag o may nagbago at ibinibintang nila sa amin yun. Eh dapat nga makasuhan yan si Matibag kung saan niya kinuha yung peke na affidavit na yan eh. He relies on a fake document and puts the blame on us. Anong klaseng investigador yan? Nevertheless, as I said earlier, no less than the panel of investigators of the Office of the Ombudsman lend credits to the allegations of the 18 Marines. You know about the claims na kasama doon si Senator Loren Legarda with affidavit? Hindi in-expound yung last week. Dapat sana kasi nag-attend sila ng Senate Blue Ribbon Committee hearing para sila ang nagtanong. Ba't nila kami pagbibintangan kung wala namang nagtanong? Diba? Pero nandun din sa affidavit, sir. Nandun po sa affidavit eh. Nag-deliver din po kay San Loren at Casey. Sa? Hindi po nila binabawi yung sinabi nila na nag-deliver sila kina San Loren. Kami po ay kwan, no? Let me clear this out with you now. Noong in-interview ko sa, I think it's, no? Merong babae doon na kwan eh. She was not interviewed but other, anyway, ang sabi sa akin, tama si Laila de Lima sa listahan ng mga Congress members, hindi naman siya membro ng Kongreso noon. No? At pinapalabas nila ngayon, nasa kulungan para si Laila de Lima, ano siya tanggap, no? At dahil po dun sa pagtatanong, ang sabi ko ay, ang nabanggit kasi ng mga dating sundalo ay Congresswoman Laila de Lima. At ang explanation nito sa akin ay, sir, nung ginagawa kasi natin itong affidavit bandang February, ay Congresswoman na si Laila de Lima. And out of respect, we addressed her as Congresswoman Laila de Lima. At ako naman, ay isinama ko nga siya, no? Doon sa listahan ng mga Congress members. But that is a peripheral issue. The central issue is, did she receive or not? And binemaintain po sila, binemaintain nila na nakatanggap sila. How about sila Senator Loren and Senator Martin? Ano po yung nakalagay po sa affidavit? Okay, ganun po, no? Noong in-interview ako nila Ed Bingaw
sometime first week of, mismo sa bahay ni Senator Cheese. So, remember, this happened in March, yung pag-review namin. March ano pong year? 2026. March. Majority pa yata sila Senator Loreno. Ano po, no? Pati si Mark Villar, etc. Ngayon, pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro nyo yan. So, nag-recollect yung mga nagsasabi. At sir, ganito. So, confirm po, no? At pagdating naman kay, maraming proseso yan, pagdating kay Senator Loren, nag-usap sila, same process. So, merong si Orbilio at saka si Galapon, no? Sabi nila, Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. Paghinto namin sa gate nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok ka agad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. No? Pagbaba ng 2 maleta galing sa backup ay ibinigay nila kay Yun, medyo pangit lang ang audio natin pero yun lang ang nakalap natin ngayong video na kung saan ay press conference kasama si Attorney Baligod, si Senator Robin Padilla at ang mga Marines na siyang tumatayong mga witnesses. At yun lamang ang ating may babahagi sa ngayon. At kung nais mong magbigay ng iyong komento, reaction, mag-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye.